Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pag-aaral ngayon. Sa ngalan ng ating Panginoon, ako'y bumabati sa bawat isa sa inyo na nanonood saan mang sulok ng mundo. Ang ating video ngayon ay isang pagkakataon upang lumapit sa ating Diyos at pagnilayan ang kanyang mga salita na nagbibigay lakas at kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating pag-aaral, tatalakayin natin ang dalawang napaka-maimpluwensyang panalangin mula sa Biblia na tiyak na nagdala ng inspirasyon at kaginhawahan sa maraming tao sa pagdaan ng mga taon. Ang mga panalangin na ito ay matatagpuan sa Salmo 91 at Salmo 23. Ang bawat isa sa mga salmong ito ay puno ng mga aral at katotohanan na makakatulong sa atin na mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagkakaunawaan sa ating relasyon sa Diyos. Bago tayo magsimula, nais ko sanang hikayatin kayong mag-subscribe sa aming channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Sa ganitong paraan, makakatanggap kayo ng mga bagong video na puno ng mga aral at inspirasyon mula sa salita ng Diyos. At huwag kalimutang iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ano ang mga paborito ninyong bahagi mula sa mga salmo? Ano ang mga panalangin na naging mahalaga sa inyo? Hinihintay namin ang inyong mga karanasan at saloobin. Ngayon simulan natin ang ating paglalakbay sa Salmo 21. Ang salmong ito ay tunay na isa sa mga pinakamaimpluwensyang bahagi ng Biblia pagdating sa mga panalangin ng proteksyon at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat taludtod, makikita natin ang pangako ng Diyos. Kanyang iingatan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Sapagkat siya'y aking sinasandalan, ililigtas ko siya, siya'y aking itataas, sapagkat siya'y nakakilala sa aking pangalan. Isang napakamakapangyarihang pahayag na nag-uudyok sa atin na lumapit sa Kanya ng may tiwala at pananampalataya. Ang Salmo 91 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Sa panahon ng kaguluhan, takot at mga pagsubok, ang mga salitang ito ay maaaring maging ating kanlungan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago, at tayo ay hinihimok na patuloy na magsalita sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga plano at layunin para sa ating buhay. Ngayon lumipat tayo sa Salmo 23. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Napaka-espesyal ng salmong ito dahil dito, makikita natin ang pagkalinga ng Diyos bilang isang mabuting pastol. Ipinapakita nito kung paanong ang Diyos ay nagtutustos sa ating mga pangangailangan. Ang Kanyang mga salita ay nag-aanyaya sa atin na makahanap ng kapayapaan at kapanatagan sa Kanya, kahit na sa mga panahon ng kaguluhan. Kahit na ako'y lumakad sa gitna ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa masama, sapagkat ikaw ay kasama ko. Maliwanag na sa kabila ng mga hamon, ang ating Panginoon ay palaging nariyan upang tayo'y samahan. Sa ating pagninilay-nilay sa dalawang salmo na ito, inaasahan ko na makikita ninyo ang mga aral na maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating pagdarasal at pagninilay sa mga salitang ito ay hindi lamang nagpapalalim sa ating pananampalataya, kundi nagiging gabay din natin sa ating mga desisyon at hakbang sa buhay. Kaya't patuloy na samahan ninyo kami sa ating pag-aaral at pagninilay-nilay. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sila rin ay ma-inspire at mapalakas ang kanilang pananampalataya. Magsimula na tayo sa ating paglalakbay sa mga panalangin na ito at sama-sama nating tuklasin ang mga biyayang dala ng Salmo 91 at Salmo 23. Sa Salmo 91, makikita natin ang isang makapangyarihang pagpapahayag tungkol sa proteksyon at kanlungan na nagmumula sa ating Diyos.
Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga taong naglalakbay sa mga pagsubok ng buhay. Sa ating panahon, kung saan ang takot at pangamba ay tila walang kapantay, ang Salmo 91 ay nagsisilbing ilaw na nagbibigay ng gabay at katiyakan sa ating mga puso. Ang salmista ay nagsasalita tungkol sa mga taong kumikilos sa ilalim ng kanlungan ng makapangyarihan. Ang pagkuha ng kanlungan sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pisikal na proteksyon, kundi pati na rin sa espiritual na seguridad. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na kahit sa gitna ng mga unos at panganib, tayo ay hindi nag-iisa. Ang pananampalataya ay ang susi na nagbubukas ng pinto sa mga biyayang ito. Kapag tayo ay nagtitiwala at umaasa sa Kanya, tayo ay nagiging bahagi ng Kanyang mga pangako ng kaligtasan. Isang mahalagang bahagi ng Salmo 91 ay ang pagpapaalala na ang Diyos ay takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Sa mga oras ng krisis, madalas tayong nagiging abala sa ating mga alalahanin at problema, ngunit ang paanyaya ng salmista ay para tayo ay lumapit sa Diyos. Sa Kanya, matatagpuan natin ang tunay na kapayapaan at proteksyon. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang Kanyang katapatan ay nananatili sa lahat ng panahon. Ang mga salitang hindi ka matatakot ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin na harapin ang anumang hamon na dumarating sa ating buhay. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga simbolismo na ginagamit sa Salmo 91. Isang halimbawa nito ay ang paggamit ng mga ibon bilang simbolo ng proteksyon. Ang Diyos ay inilarawan na parang isang ibon na nagliligtas sa Kanyang mga anak mula sa mga panganib. Ang imahe na ito ay nagpapakita ng Kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na tila ba tayo ay nasa panganib, ngunit ang ating pananampalataya ay nagiging kalasag na nagpoprotekta sa atin. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay nagbibigay ng lakas sa ating espiritu. Ang Salmo 91 ay hindi lamang isang panalangin, kundi isang deklarasyon ng ating pananampalataya. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang pagkilala sa mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang ating proteksyon ay hindi nagmumula sa ating sariling lakas, kundi sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan o natatakot, dapat tayong bumalik sa mga salitang ito at muling ipaalala sa ating sarili ang Kanyang mga pangako. Ang Salmo 91 ay isang paanyaya na lumapit sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay dapat maging sandata. Ang pagdulog sa Kanya sa panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Kanya. Sa oras ng ating pangangailangan, tayo ay tinatawagan na ipahayag ang ating mga takot at alalahanin sa Kanya. Ang Kanyang tugon ay laging naririyan, handang magbigay ng kapanatagan at lakas. Sa kabuuan, ang Salmo 91 ay nagbibigay ng aral na dapat nating yakapin. Ang ating buhay ay puno ng mga hamon, ngunit ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay protektahan at gabayan. Ang Kanyang mga pangako ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa sa atin. Sa ating mga panalangin, naway laging isama natin ang pagtitiwala sa Kanya at ang ating pananampalataya na Kanya tayong ililigtas sa lahat ng kapanahunan. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging buhay na patutuo ng Kanyang katapatan at pagmamahal. Ang Salmo 23 ay isang napakagandang tula na nagbibigay diin sa pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga nilikha.
Sa bawat taludtod, makikita natin ang mga simbolo ng gabay, proteksyon at kapayapaan. Ang ating Panginoon ay inilarawan bilang isang mabuting pastol na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Pinangangalagaan tayo sa gitna ng mga pagsubok at mga hamon ng buhay. Tayo ay naglalakbay sa isang mundong puno ng pagsubok at pagsubok. Sa mga pagkakataong tayo ay naliligaw ng landas, ang Salmo 23 ay nagsisilbing paalala na hindi tayo nag-iisa. Sinasalamin nito ang katotohanan na ang Diyos ay palaging nariyan upang ihandog ang kanyang gabay at pag-aalaga. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa mga salitang ito, makikita ang ating tiwala sa Kanya. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan at nag-aalala, ang mga salitang ito ay nag-aalok ng kapanatagan at tiwala. Minsan, ang buhay ay puno ng mga sitwasyon na tila walang pag-asa. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay nariyan upang ipakita sa atin na may liwanag sa kadiliman. Kahit na ako'y maglakad sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa masama, sapagkat ikaw ay sumaakin. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa atin na harapin ang anumang pagsubok. Ang pagkakaroon ng Diyos sa ating tabi ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang magpatuloy. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang nakatuon sa ating mga pangangailangan sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa ating mga espiritual na pangangailangan. Sa mga sandaling tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang Diyos ay nariyan upang bigyan tayo ng kapayapaan at ginhawa. Ipinagkakaloob mo ang isang mesa sa harap ko, sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran mo ng langis ang aking ulo. Ang aking saro ay umaapaw. Dahil mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na kahit na tayo ay nasa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ay may mga plano para sa atin na puno ng pagpapala at kasaganaan. Ang Salmo 23 ay nagtuturo din sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos at ang kanyang mga plano. Sa kabila ng mga hamon, tayo ay hinihimok na maging matatag sa ating pananampalataya. Sa ating paglalakbay, mahalaga na laging isaisip na ang Diyos ay may kabutihan sa kanyang puso para sa atin. Tayo ay tinawag na maging mga tapat na tagasunod na hindi lamang nag-iisip para sa ating sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. Ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos. Magsagawa tayo ng panalangin na gaya ng ipinahayag sa Salmo 91. Sapagkat siya'y tumatawag sa akin at aking sasagutin siya, ako'y magiging kasama niya sa gitna ng mga kaguluhan. Ang ating panalangin ay may kapangyarihan na makapagbigay ng pag-asa at liwanag sa mga madidilim na sitwasyon. Sa pamamagitan ng ating pananalig, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang maipakita ang kanyang pagmamahal sa ibang tao. Ang ating buhay ay nagiging patotoo sa kanyang kabutihan. Sa bawat araw, tayo ay inaanyayahan na magsimula sa ating mga puso ang mensahe ng Salmo 23. Sa kabila ng anumang pagsubok, ang Diyos ay narito upang tayo ay gabayan at aliwin. Ating ipagkatiwala ang ating mga pangarap at pangarap sa Kanya. Sa Kanyang mga kamay, tayo ay nasa pinakaligtas na lugar. Tayo ay tinawag na maging mga ilaw sa kadiliman na nagdadala ng pag-asa at pagmamahal sa mundong ito. Sa ating pagtitiwala at pananampalataya, tayo ay makakaranas ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa ating mabuting pastol. Sa ating pagninilay-nilay sa mga salmo at mga mensahe ng Biblia, mahalagang isaalang-alang ang katotohanan na ang Diyos ay ating kanlungan at gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang mga salmo, partikular ang Salmo 91 at Salmo 23, ay nagbibigay ng liwanag at lakas sa mga panahong tayo'y naguguluhan at natatakot.
Sa Salmo 91, itinuturo sa atin na ang Diyos ang ating proteksyon. Sa mga oras ng panganib at pangangailangan, maaari tayong humingi ng kanlungan sa Kanya. Ang tiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing paalala na ang ating pananampalataya ay isang kalasag laban sa takot at pangamba. Ang Salmo 23 sa kabilang dako ay naglalarawan ng pagmamahal at pagkalinga ng ating Ama. Ang Diyos bilang pastol ay nag-aakay sa atin sa mga daan ng katuwiran at nagbibigay ng kapayapaan kahit sa gitna ng dilim. Ang simbolo ng pastol at mga tupa ay nagpapakita ng ugnayan ng pag-aalaga at pagtitiwala. Ang pag-iingat ng Diyos sa atin ay nagbibigay ng kapanatagan na hindi tayo pababayaan sa kabila ng mga hamon na ating kinahaharap. Ang mga taludtod na ito ay nagtuturo sa atin na sa bawat hakbang mayroong gabay ang Diyos upang tayo ay mahanap ang tamang landas at makamit ang tunay na kapayapaan. Kapag tayo ay nahaharap sa mga suliranin o sa mga alalahanin ng buhay, mahalaga ang pagdarasal. Sa Filipos 4:6-7, inaalala natin ang kahalagahan ng pag-uusap sa Diyos. Isang paalala na sa ating mga pag-aalala at takot, mayroong kapayapaang nagmumula sa Kanya. Ang pagdarasal ay hindi lamang isang ritual, kundi isang aktibong hakbang na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya, iniaalay natin ang ating mga pasanin at natututo tayong magtiwala sa Kanyang plano para sa atin. Ang kapayapaang ito na kahit sa gitna ng kaguluhan ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Kanya. Ang ating mga alalahanin ay hindi dapat maging hadlang sa ating pananampalataya. Sa halip, ang mga ito ay dapat magtulak sa atin na mas lumapit sa Kanya. Sa bawat pagninilay natin sa mga salmo, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Sa ating mga dalangin, inaalay natin ang ating mga takot at pangarap, at sa bawat pagkakataon na tayo'y nakikipag-usap sa Kanya, mas lalo tayong lumalalim sa ating pananampalataya. Ang pag-aaral ng mga salmo at mga talata sa Biblia ay isang paanyaya sa atin na suriin ang ating mga puso. Ang mga mensaheng ito ay nagsisilbing gabay upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Sa ating paglalakbay, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay laging nariyan, handang makinig at magbigay ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa mga pagkakataong tayo'y nawawalan ng pag-asa, ang Salmo 91 at 23 ay nagiging ilaw na naggagabay sa atin pabalik sa tamang landas. Ang mga taludtod na ito ay nagbibigay ng lakas, nag-aalis ng takot at nagbibigay ng katiyakan na ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Sa bawat hakbang, kasama natin Siya at sa Kanyang mga pangako, nakakasiguro tayong hindi tayo nag-iisa. Sa susunod, tayo ay mananalangin upang ipahayag ang ating mga alalahanin at pasasalamat sa Diyos at humiling ng Kanyang gabay at kapayapaan sa ating mga puso. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa ngalan ng iyong anak, si Jesucristo. Sa mga oras ng pagsubok at pangangailangan, kami ay humihingi ng iyong presensya at patnubay. Sa iyong mga salita, natutunan naming hanapin ang kanlungan sa iyong mga bisig, tulad ng sinasabi sa Salmo 91. Sa mga sandaling ang mundo ay puno ng takot at kaguluhan, kami ay nagtitiwala sa iyong mga pangako ng proteksyon at pag-ibig. O Panginoon, sa iyo kami ay nagtitiwala at ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyong presensya, wala kaming dapat ikabahala. Ikaw ang aming tagapagtanggol at matibay na kanlungan. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay humihingi ng iyong gabay. Tulungan mo kaming lumikha ng mga desisyon na nakalulugod sa iyo at huwag hayaan na kami ay maligaw ng landas.
Kailangan namin ng iyong liwanag upang magbigay ng direksyon sa aming mga puso at isipan. Sa Salmo 23, ipinahayag mo ang iyong pagiging pastol. Ikaw ang aming pastol na nag-aalaga sa amin at nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Sa mga damo na luntian, doon mo kami pinapastulan. Sa tabi ng mga tubig na mapayapa, kami ay pinapainom. Kami ay nagtitiwala na sa kabila ng mga pagsubok at hamon na aming nararanasan, umaasa kami na ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Ang bawat pag-aalala at takot ay aming naiiwan sa iyong paanan. O Diyos, sa mga sandaling kami ay dumadaan sa mga libis ng kadiliman, kami ay nagtitiwala sa iyo. Hindi kami matatakot sapagkat kasama namin ikaw. Ang iyong tungkod at pamalo ang nag-aliw sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay o naguguluhan, naway madama namin ang iyong presensya na nagdadala ng kapanatagan. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya at huwag nawa kaming mawalan ng pag-asa. Kami ay humihiling ng iyong patnubay sa aming mga pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng taong mahalaga sa amin. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaligtasan at kalusugan. Naway sa bawat araw sila ay makatagpo ng mga dahilan upang magpasalamat sa iyong kabutihan. Sa tuwina naway magsilbing ilaw ang aming mga buhay sa iba na nagdadala ng pag-asa at inspirasyon. Maging sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, ituro mo sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala at pananampalataya. Sa kabila ng mga bagyo at unos, naway maging matatag kami sapagkat alam naming ikaw ang aming kanlungan. Ipinagdarasal namin ang mga taong nawawalan ng pag-asa na sana'y makita nila ang liwanag sa karimlan. Bigyan mo sila ng lakas upang bumangon at muling lumaban. O Ama, sa mga sandaling kami ay nag-iisa, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Ang iyong mga pangako ay kasama namin sa bawat hakbang. Sa iyong mga salita, kami ay nagiging matatag at nagkakaroon ng pag-asa. Ipinapangako naming ipahayag ang iyong kabutihan sa mga tao sa aming paligid. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pagmamahal na nag-uumapaw sa lahat ng dako. Sa aming mga dalangin, kami ay muling nagbabalik sa iyong mga salita sa Salmo 91 na nagsasabing ang sinumang nakatira sa kanlungan ng kataas-taasan ay makasasagip sa lilim ng makapangyarihan. Sa iyong mga bisig kami ay ligtas. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga pangarap at hangarin sa iyo sapagkat alam naming may magandang plano ka para sa amin. Sa bawat hakbang kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong kabutihan. O Diyos, ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa amin. Sa bawat pagkilos mo sa aming buhay, naway mapalakas ang aming pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, hayaan mo kaming lumapit sa iyo at maghanap ng lakas sa iyong mga pangako. O Diyos na makapangyarihan, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon ng buhay, naway hindi kami mawalan ng pag-asa. Ang aming mga puso ay naglalaman ng mga pangarap at pagnanais na nagmumula sa iyong mga pangako. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya sa kabila ng mga kahirapan. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, hayaan mo sanang maging gabay ang iyong mga salita at ang mga aral na natutunan namin sa aming mga karanasan. O Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay humihingi ng iyong patnubay. Sa mga desisyong aming ginagawa, naway ang iyong kalooban ang manaig. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga plano sa iyo, sapagkat alam naming ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong ikaw ay naging matatag na kanlungan. Ang mga pagkakataong kami ay natagpuan sa iyong mga bisig at nakaramdam ng iyong pagmamahal at proteksyon. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa,
Naway madama namin ang iyong presensya na nagdadala ng kapanatagan. Ipinapanalangin namin ang mga tao sa aming paligid, ang mga kaibigan at pamilya, na sana'y patuloy silang lumakad sa iyong liwanag. Ipagkaloob mo sa kanila ang kalakasan upang harapin ang mga hamon ng buhay. Naway sa kanilang mga puso ay maghari ang iyong kapayapaan at pag-ibig upang sila rin ay maging ilaw sa iba. O Diyos, sa mga panahong kami ay naguguluhan at ang aming isipan ay puno ng mga tanong, naway magbigay ka ng kaliwanagan. Hayaan mo kaming maramdaman ang iyong yakap na nagsasabing kami ay hindi nag-iisa. Ipinagdarasal namin ang mga taong nawawalan ng pag-asa na sana'y makatagpo sila ng liwanag at lakas upang muling bumangon. Naway sa kanilang mga pagsubok, madama nila ang iyong presensya at pagmamahal. O Ama, sa aming mga pamilya, naway patuloy mo silang pagpalain at ingatan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming maging mapagpatawad at maunawain. Ipinagdarasal namin ang pagkakaisa at pagmamahalan sa aming mga tahanan. Naway maging matatag ang aming mga ugnayan at sa bawat pagsubok matutunan naming lumapit sa iyo at sa isa't isa. Ipinagdarasal din namin ang mga lider ng aming komunidad at bansa. Naway bigyan mo sila ng karunungan at kaalaman upang makagawa ng mga desisyon na makabubuti sa lahat. Tulungan mo silang maging matapat at makatarungan sa kanilang mga gawain. Ipinagdarasal namin ang kapayapaan sa aming bayan at sa buong mundo. Naway ang iyong pagmamahal ang maghari sa puso ng bawat tao at ang aming mga pagkakaiba ay maging dahilan ng pagtutulungan at pagkakaisa. O Diyos, sa mga oras ng aming pangangailangan, naway patuloy mo kaming yakapin sa iyong mga bisig. Hayaan mo kaming makatagpo ng lakas sa mga salin ng iyong salita. Sa bawat pagkakataon na kami ay lumalapit sa iyo sa panalangin, naway madama namin ang iyong presensya at pag-ibig. Ipinagdarasal namin na ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng iyong mga biyaya. O Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa amin. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa mga biyayang natamo at sa mga pagsubok na aming nalampasan. Naway ang aming mga karanasan ay magsilbing testamento ng iyong kabutihan at kadakilaan. Sa mga pagkakataon ng pagdududa, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong ikaw ay naging matatag na kanlungan. Sa aming mga panalangin, kami ay muling nagbabalik sa iyong mga salita, na sa bawat hakbang ay kami ay nagpapasalamat at nagtitiwala. O Diyos, sa iyong mga kamay, kami ay ligtas. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga pangarap, hangarin at buhay sa iyo. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pagmamahal na nag-uumapaw sa lahat ng dako. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Mahal kong mga kapatid, habang tayo ay nagtatapos sa ating devosyonal na ito na nakatuon sa mga makapangyarihang panalangin mula sa Salmo 91 at Salmo 23, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng mga salitang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga awitin na ito ay hindi lamang mga tula. Sila ay mga pangako ng ating Panginoon na nag-aalok ng proteksyon, kapayapaan at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa Salmo 21, ipinapaalala sa atin na ang sinumang nananahan sa lilim ng makapangyarihan ay makatagpo ng katiwasayan at kaligtasan. Ang mga salitang ito ay dapat maging sandigan natin sa mga oras ng takot at pangamba. Sa mundo na puno ng mga hamon, ang pag-alam na tayo ay may isang Diyos na handang magbigay ng kanlungan at proteksyon ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Sa tuwing tayo ay naguguluhan o natatakot, maaari tayong bumalik sa mga salitang ito at muling mapagtanto na ang ating Diyos ay hindi natutulog, hindi siya nagkukulang sa ating mga pangangailangan.
At sa Salmo 23, ang imahe ng ating Diyos bilang mabuting pastol ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaaliwan. Hindi ako magkukulang, sabi ng Salmo, at ito ay isang makapangyarihang paalala na sa kabila ng ating mga sitwasyon, siya ay laging naririyan upang tayo ay patnubayan at alagaan. Tayo ay tinawag na magtiwala sa Kanya kahit sa mga madidilim na bahagi ng ating mga buhay. Ang lakas na nagmumula sa ating pananampalataya ay nagdadala sa atin sa mas mataas na antas ng pag-unawa at pagtanggap sa mga pagsubok na dumating sa ating landas. May mga pagkakataon na tila napapaligiran tayo ng mga pagsubok. Ngunit sa mga sandaling iyon, mahalaga na tayo ay bumalik sa ating mga pinagmulan ng lakas. Ang mga salita ng mga salmista ay nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang ating Diyos ay narito at Siya ay mas malapit kaysa sa ating inaasahan. Habang tayo ay nagtatapos sa ating pagninilay, naway maging inspirasyon ang mga panalangin at mga aral na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag nating kalimutan na ang tunay na kaginhawahan at kapayapaan ay nagmumula sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at ang ating mga puso ay napupuno ng Kanyang pagmamahal at liwanag. Hinihikayat ko kayong dalhin ang mga aral na ito sa inyong mga puso. Isama ninyo ang mga salmista sa inyong mga panalangin at hayaang ang mga salita ng Salmo 91 at Salmo 23 ay maging gabay at lakas sa inyong mga paglalakbay. Sa mga oras ng pagsubok, alalahanin ninyo ang mga promesa ng Diyos at hayaang ang Kanyang presensya ay magbigay ng kapanatagan at lakas. Magsimula tayong magpakatatag sa ating pananampalataya. Tayo ay mga anak ng Diyos at sa Kanya tayo ay may walang hangganang pag-asa. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, dalhin natin ang liwanag ng Kanyang mga salita at hayaang ang ating mga puso ay patuloy na mapuno ng Kanyang pagmamahal. Naway ang mga aral na ating natutunan ngayon ay magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon na ipahayag ang ating pananampalataya sa mga tao sa ating paligid. Maging ilaw tayo sa mundo at ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga gawa at salita. Sa ngalan ni Jesus, nawa ang Kanyang kapayapaan ay sumainyo at ang Kanyang pagmamahal ay patuloy na humipo sa inyong mga puso. Hanggang sa muli, naway patuloy tayong lumakad sa Kanyang mga daan at maging tagapaghatid ng Kanyang mensahe sa lahat.